Kaya lahat ng nutrients na galing sa pagkain ay na-absorb nila at ito ang nakakatulong sa kanilang development. Kaya naman ang recommended tongue size meron silang pagkakaiba-iba kung saan sila special. Katulad na lang ng color enhancer. But then again, ang hinahanap natin ay mas mataas na protein. Kaya kung may mas mataas pa sa Okiko Platinum, go for it. Ngayon, meron na ba kayong idea kung ilang pellets o gano'ng karaming live food ang ipapakain ayon sa sukat ng flower horn nyo? Kung wala pa po kayong idea, panoorin nyo po ang Feeding Guide Volume 1, Volume 2, pati na rin kung paano magpakain ng superworm at kung paano magpurga. Ilalagay ko po sa description below ang link ng video o pwede nyo rin pong bisitahin, don't you worry. Kahit ang isang sponge filter ay sapat na para makondisyon ng tubig. Ang kailangan mo lang ay sipag, tiyaga, at dedikasyon sa hobby mo. Ibig sabihin, regular ka mag-water change at least 1 to 2 times a week. At huwag kalimutang maglagay ng rock salt na nagpapakondisyon ng tubig at nagpapaalis ng parasite. Ang kagandahan dito, bukod sa malinis na yung tubig, meron pa tong minerals na nawawala kapag ang tubig ay matagal lang nagamit. Number 4, heater. Ang heater ay tulong for grooming para stable ang temperatura ng tubig. Nakakatulong para mawala ang stress ng flower horn para mabilis silang matunawan. Ginagamit for breeding at isa rin sa mga gamit para ang flower horn ay tuluyang magamot sa kanyang karamdaman. Kaya kahit tropical country tayo, kailangan ng flower horn mo to, kaibigan, dahil marami itong pakinabang. Hindi naman kinakailangang 24/7 ito bukas. Kailangan lang gamitin mo to kapag malamig ang panahon para iwas sa sakit ang alaga mong flower horn. Number 5, avoid stress. Kapag ang flower horn may nakaranas ng stress, kukupas ang kulay nito. Lalabo ang plums, pati na rin ang pearl. Magda-drop coat at hihinto ang kanyang development. Kahit ilagay mo pa ito sa malaking aquarium at kahit pakainin mo pa ito ng rich in protein, kahit 10 years mo pa itong alagaan, hanggat hindi nawawala ang stress nito, hindi ito mag-i-improve at gaganda. Kaya dapat alamin mo ang dahilan kung bakit siya na-stress. Halimbawa na lang, aquarium location. Kung ang aquarium mo ay madalas nadadaanan ng tao, malamang madalas ding nabubulabog ang flower horn mo. Aquarium size. Kung nasanay ang flower horn mo sa malaking aquarium at nilipat mo to sa maliit na aquarium, maaari itong hindi makagalaw ng maayos at ma-stress. Water condition. Kung ang tubig ay madumi, maaaring makaranas ang flower horn mo ng pangangati. O kaya naman, maaari din siyang makaranas ng stress kung malamig ang tubig ng aquarium at wala siyang heater. At iyan ang ilan sa mga bagay na pwede niyang ikasya. Shoutout sa'yo, Trinilyn Calpe and Mac ng Sampaloc, Manila. Shoutout Alan K. Talagano ng Davao City. Shoutout sa'yo, Amir de Guzman and Jonah de Guzman. Last but not the least, shoutout Flower Horn Addict ng Doha Qatar Flower Horn Club. Shoutout sa inyong lahat.